Magandang hapon, ito ang News TV Live. Ang napapanood po ninyo ay ang live na kuha sa harap ng Makati Regional Trial Court. Sa ngayon po ay nakita natin kanina lang, mga ilang segundo lang po nakalipas na naggalawan ang ating mga kasamahan sa media at tinitingnan pa po natin kung ano na ang nangyayari dyan sa loob ng kwarto sa Makati Regional Trial Court kung saan inaantabayan natin ang simula ng arraignment ng kasong serious illegal detention isinampa laban kay Janet Lim Napoles ng whistleblower sa 10 million pork barrel scam na si Ben Hurluy. Dadalo po si Mrs. Napoles sa kanyang arraignment o pagbasa ng sakdal. Live po ito sa Makati Regional Trial Court. May report si Joseph Morong. Joseph? Ano ba, Mark? Nandito na tayo. Itong si Napoles ay pumasok na doon sa sala. Itong si Judge Alameda, no? At ayon dito kay Makati Police Chief, sandali, wait lang. Inakon lang nila yung sala for a few minutes. Okay, anyway, so ang sabi nito si Makati Police Chief Lukban ay nagsisimula na yung arraignment itong si Janet Napoles para doon sa kasong serious illegal detention na isinampa laban sa kanya itong si Ben Hurluy, yung kanyang dating empleyado sa JLN Corporation at kanyang pinsan. Sabi nitong si Colonel Lukban ay magiging mabilis lamang itong arraignment, no, 5 to 10 minutes kasi ang gagawin lang naman dito ay sasabihin, tatanungin lang itong si Napoles kung guilty siya or not guilty doon sa akusasyon, doon sa kaso na inihain laban sa kanya nitong si Ben Hurluy. Pagkatapos nun, ilalabas din agad at ibabalik sa Fort Santo Domingo itong si Janet Napoles. Kanina nga medyo nagkagulo, Mark, no, kasi ang inaasahan natin according to the police ay doon siya sa kaliwang bahagi ng building dadating, pero may bigla siyang sumulpot sa kanan kaya nagkagulo. Ito si Janet Napoles ay mundi ka nang matumba dahil lumampas doon sa opisina nitong si Judge Alameda yung PNP staff na may bitchit sa kanya. So akala kasi dadalhin doon sa mismong sala na magkatabi lang naman pero lumampas pa rin doon sa opisina. At ayon din dito kay Colonel Lukban ay yung nagdala kay Janet Napoles bukod sa lumampas sa opisina ay lumampas din doon sa floor. Ang sabi kasi ay, kasi 14th floor to, no? So, lumampas ng 1 floor. 15 sila unang dumating, kaya kailangan pa nilang bumalik. So, medyo yung pag-building dito ay medyo nagkagulo dito kay Janet Napoles. So, anyway, nasa loob na siya at inaasahan natin na papasahan na siya ng sakdal. Nakita rin natin itong si Atty. Lorna Kapunan kanina na dumating right after dumating itong si Janet Napoles. Branch 150 ng Makati RTC. Joseph, sa ngayon ba malinaw na kung ano ang plano nila para sa media? Saan ba kayo pwedeng pumwesto? Makakapasok ba kayo dyan sa sala? Ano bang sinabi sa inyo? Yung kanina kasi mga plano, pwede mo pang paniwalaan yan eh. Pero yung second na plano, parang medyo hindi na natin siya pwedeng pagkatuwalaan at umasa doon. But anyway, ang definite is hindi kami pinapasok sa loob, no? Para masaksihan yung pagbasa ng sakdal, pagbabasa ng sakdal dito kay Janet Napoles. So, ang mga nasa loob lamang ay yung partido, itong si Napoles, siyempre yung kanyang mga abogado, at siyempre yung complainant, itong sila, yung company itong si Senator Baligod, but I think it's just representative who was here, kasi hindi natin na eyeball itong si Atty. Baligod. And si Ben Hurluy ay hindi naman dumating dito kasi sabi nito si Atty. Baligod ay they needed the clearance for the WBP and there was no order para dumating siya rito. Anyway, pagkatapos ito, this will be very quick, yung arraignment. Ilalabas ng kanyang opisina, itong si Janet Napoles, opisina din si Judge Alameda, and then doon naman sa kanan. So medyo mas mahabang lakaran to. Yun yung at least yung sabi nitong si Chair Colonel Lukban, no? So we will know kung masusunod yan. But kanina yung plano medyo nagkagulo at hindi nasunod. Mark. Joseph, meron tayong pinapakitang litrato ngayon mula kay Alan Gatos ng DCWB. Nakikita natin si Mrs. Napoles, may suot siyang bulletproof vest, nakatalakbong siya. Did you get a chance na makita yung actual na mukha niya, Joseph, nung dumaan siya? Yes, I can confirm that. Kasi kanina, nung yung lumampas sila, medyo malapit na sila dun sa area natin. At medyo bahagya siyang munti ka na siyang matumba. Kasi siksikan talaga dito. Ang liit-liit ng hallway, and then pitpit siya ng mga staff. At kailangan pa siyang ibalik kasi nga lumampas sila dun sa opisina. So medyo munti ka ng matumba. Itong si Ginang Napoles, nakita ko ay yung visual ko sa kanya ay naka-helmet siya, no? At naka-bulletproof vest, naka-white siya na polo, merong taklob na puting tela yung kanyang kamay. At medyo hindi siya nasiyahan doon sa paglampas
doon sa opisina ng Judge Alameda kasi nga hindi ka na siyang matumba doon sa Dasora. So, kaya lang medyo nagulat din yung mga video natin dito kasi ang sabi sa amin kaliwa pero bigla silang sumipot sa kanan. But I think that's due to the fact na 15th floor yung una nilang binabaan, so medyo nagkagulo na siguro doon sa paghahatid dito sa 150. But yung sinasabi dito sa Colonel Lucban, ang promise niya, sabi pa niya, magre-resign siya kung hindi niya susundin yung latag paglabas, no? Sabi ko on cam yan, ha? Anyway, ang sabi niya, paglabas dito sa opisina, ay, sandali, nandito na si Colonel Lucban, can we ask? Alright, so according to Colonel Lucban, ongoing yung nagiging arraignment or pagbasa ng sakdal for serious illegal detention dito kay Napoles sa loob ng sala nito si Judge Alameda Branch 150 ng Makati. Mark? Okay, maraming salamat, Joseph Morong. Sa ngayon po, mga kapuso, ay nag-umpisa na, according nga kay Joseph Morong, itong arraignment ni Janet Lim Napoles dyan po sa loob ng Makati Regional Trial Court. Sa ngayon po ay inaantabayan natin kung ano po yung mga kaganapan na mangyayari dyan dahil according nga po kay Joseph Morong ay hindi pinayagan ng media na pumasok din mismo sa sala ng branch na yan ng courtroom sa loob ng Makati Regional Trial Court. Matatanda ang nireklamo ang magkapatid na sina Janet Lim Napoles at Reynald Jojo Lim, ang may-ari ng JLN Group of Companies ng mismong pinsan at katiwala nilang si Ben Herluy. Mula sa reklamong serious illegal detention, nakuha ng NBI ang kwento kung paano raw nagpayaman mula sa Kaban ng Bayan ang umano'y peke raw na kumpanya. Sabi ni Luy, ikinulong siya ng magkapatid nang balakin niyang magtayo ng ibang kumpanya na katulad ng JLN. Na-rescue siya ng NBI at mula noon, nagsalita na siya laban sa umano'y transaksyon ng mga pinsan. Ang JLN daw ay nagtayo ng mga organisasyon at foundation kung saan ipinasok ang pondo mula sa pork barrel ng mga mambabatas. Malawak din daw ang koneksyon ni Napoles sa gobyerno. At yan po ang mainit na balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa GMA News TV para oras-oras alam mo. Ako po si Mark Zambrano. Magandang hapon.